Hello mga kasari, good afternoon. Ano na pala ngayon, anong oras na ba? Parang 12 na ata. 12:36 na ng hapon na yun. Ngayon magbablog tayo ngayon tungkol sa tatlong tips para iwas ang pagkalugi sa ating tindahan. Diba? Ang mga dapat natin gawin para hindi tayo malugi sa ating tindahan ay ito. Lagi natin i-check yung ating expiration date. Diba kasi may mga paninda na tayo na matagal natin binili tapos hindi natin inaasahan na may expired na pala siya, diba? Kailangan lagi natin i-check yun. Tulad ko, yung mga tulad nung last month, ang na-expire dito sa akin ay yung Skyflakes kasi hindi ko siya na-check dun sa sa mga lagay ng mga biskwit na meron pa pala akong stock na isang pack. Kung naalala niyo yung napunta ako nung May doon sa sa convention center sa May Pasay, doon ako nakabili na 2 pack na yung tag 24 pieces na Skyflakes. Ngayon yung isa lang yung nakadisplay ito, yung isang pack na 24 pieces na Skyflakes. Yun pala, malapit na yung ma-expired, hindi ko nakita. And then yun nga, last month, na-expired na, may nagsabi na, uy, kasi may bakla na tawagan namin ito. Uy, bakla, na yung mo, makunat na yung mo, ay malambot na ba, sabi niya, malambot na yung Skyflakes mo, di na siya maganda kainin. Kaya pagtingin ko, expired na pala, kaya lagi talaga i-check yun natin yung mga paninda natin dito, pero hindi naman sa lahat ng oras, i-check talaga natin, diba? Kahit kasi marami tayong ginagawa, diba marami tayong ginagawa sa loob ng bahay, hindi lang pagiging tindera, pagiging ina, lalo na ako, ina, tindera, driver, kasi naghatid sundo ako ng mga bata. Yun ang aking trabaho dito sa loob ng aking bahay, diba? Bukod sa pagiging tindera natin, dami pang gagawain natin, kaya hindi natin talaga perfect na ma-check natin lahat, ang halos ang paninda natin. Tulad ko, tingnan mo yung paninda ko, diba? Kung isa-isahin natin yan, ang haba ng oras ng ating mga diba? Kaya minsan pagkalaman natin ay matagal na pala to, kaya yun i-check natin. May time din naman talaga mag-check tayo, diba? Tapos pangalawa, laging check ang resibo, kasi ang resibo natin minsan di natin alam nagtaas or bumaba yung item na ating pinamili sa groceryhan, diba? May bibili. Ayun, balik tayo kasi bumili siya ng kape kahit 12:13 ha. Ay 2 coffee stick tsaka 2 coffee mate. Laging partner yan pag bumibili yan. And then sunod, yun nga, lagi natin i-check ang resibo natin kada pamili natin sa groceryhan. Kasi minsan talaga nagtaas yung natin, yung mga item, lalo na kay Pure Gold. Pag-check ko na, ang taas na pala, taas yung bintahan ko, ganun pa rin. Diba? Kung magkano yung binta natin, kasi syempre pag binili natin, halimbawa nakarang buwan na nakalinggo is 20. Tapos pag sunod na naman pagbili natin, binta natin is 23. Tapos pag sunod bili natin is 23 na naman. Diba? Wala na tayong kita doon, yung tumo wala na talaga, diba? Kaya kailangan lagi i-check din ang resibo natin. Kailangan talaga kada grocery natin i-check natin, ugaliin natin i-check ang resibo natin. Tapos pangatlo, iwasan mag-stock ng sobrang dami. Ako nag-i-stock din naman ako. Yun nga, liso na sa akin yung nag-stock ako ng Skyflakes kasi nga maramihan kasi ang pagbili dun sa World Trade. Hindi ako pwedeng bumili dun ng lang, diba? Kailangan maramihan. Hindi, dalawang lang naman yun, 2 24 na Skyflakes. Kaya yun nga, hindi siya mabinta naman. Pero ngayon, may time kasi na talagang mabinta yung Skyflakes na plain. Oo, may time talaga nang mabinta siya, pero yun lang tong time, mga nakaraang mga buwan, hindi talaga siya mabinta, kaya na-expired talaga yung aking Skyflakes na stock. Sayang lang, pero kinain din naman namin ng mga bata, yung mga binigay ko sa kapitbahay ko, kung sinabi ko doon na okay ba to, kainin natin, ayun, pinakain din naman sa mga bata, kaya wala palang sayang. Wala lang kita, pero okay lang yun, at least nakain ng mga bata, diba? Ganun ako pag kung expired na pala, subukan natin kainin kasi diba may 1 buwan pa naman yun, may 1 buwan pa yun na diba, halimbawa is may expired is September, pwede pa kaya natin hanggang October pa yun, yun ang ma-expired talaga niya na hindi na talaga pwede, diba? Ganun kami dito, sayang Tapos yun nga, wag lang talaga mag-stock ng mga sobrang dami na hindi talaga mabenta. Kung mag-stock ng tayo, yung talagang fast moving item talaga dito sa ating tindahan, yung pwede natin i-stock ng kahit ng ilang tayo pa yan na i-stock natin or isang box. Tulad ko, nag-i-stock talaga ako ng toyo, suka, yung ko talaga pinakababinta, toyo, suka na dato, yun ini-stock ko. Ngayon lang ako kumuha ng silver swan na toyo tsaka suka, tigi isang box talaga yan. Ngayon lang ako kumuha kasi
sinusubukan ko lang, pero mabenta rin naman ang ano, silver swan. And then yung ano, UFC tamis anghang, yan, isang box din binibili ko niyan. Tapos yung mga pansit canton, kung makita niyo yung mga pansit canton ko dun, ayun, di ba? Yung sa ibabaw niyo may mga canton yan dyan, mga noodles. Kasi yung noodles tsaka mga pansit canton, ang canton ay usually ang binibili na may 4 pa nga, may 5 pang pansit canton. Kaya minsan nag-i-stock talaga ako. Ayun, mga canton, marami talaga akong binibili, tsaka mga Lucky Me yun, mag-i-stock talaga ako niyan. Tapos yung mga Fuji bar, lalo na Fuji bar choco mabenta, tapos Doggy Donut na choco mabenta rin, nag-i-stock ako niyan. Pero yung ibang item talaga, the rest, yung Yakult, nag-i-stock din ako niyan. Isang dalawang ano pa, yung isang ganun na ano, kasi may ano ako, may ahinte ako ng Yakult dito, yan, nag-i-stock din ako niyan. Tulad ngayon, wala na akong Yakult na ubos, hindi siya na-expired. Pero yung isa, yung ano ba yun, ano ba yung katulad ng Yakult, yun na-expired talaga yun sa akin kasi di siya mabinta, maasim daw. Maasim. Tapos ano ba yung mga ini-stock ko dito, yan, mantika, araw-araw nag-i-stock din ako niyan, tagi-ilang tali, siguro mga 3, pinakamarami kong stock ay 3, yes. Hindi ko maipakita sa inyo kasi nasa pinakailalim pala yun nakalagay yung mantika. Kayo nag-i-stock talaga ako ng mantika, kaya yung mga fast moving item talaga, yun ang i-stock natin. Pero pag hindi talaga, wag na natin i-stock kasi masasayang, malulugi lang tayo. Yan, Magic Sarap ko, nag-i-stock din ako. Bear Brand, alam niyo Bear Brand, minsan nag-ano din ako per box, kahit ano lang, maliit lang yung sari-sari store ko dito. Minsan siguro nakadalawa o 3 per box ako, pero sa awan ng Diyos hindi ako na-expire ng ano, yung swak na Bear Brand. And then Magic Sarap, yan, nag-i-stock ako, hindi rin siya na-expired kasi araw-araw talaga may bumibili ng Magic Sarap sa aking tindahan. Yan. Tapos ano pa ba yung mga dilata, papakita ko sa mga dilata yan. Tapos lalo na napkin, yan, nag-i-stock lang ako sa taas. Pero alam niyo ba yung napkin ko dyan sa taas, kinuano rin, ginakain rin ng mabait. Kung kinakain ng mabait talaga yun, tingnan mo, ang dami yan sa loob. Akala nyo yan lang yan sa loob yan kasi malaki ito eh. Malaki itong ano na to, malaki yung, ayun ako, pasilip ko sa inyo sa ano, sa ilalim yun. Malapad siya ba? Malapad yung pagkagawa ng asawa ko, yun mga ano, yung mga century tuna, itigilan na binibili ko yan, ayan o, century tuna, yung mga San Marino, nag-i-stock talaga ako, marami yan, tsaka yung 5-5 tuna, yan. Ngayon, ang pinakamabinta rin talaga sa akin ay yung maling na malaki. May araw-araw talaga may bumibili yan, kahit isang daan mahigit yan. Ang bintahan ko dito 125, and then ang bili natin sa Pure Gold ay 115, hindi ako nagpamili 115. Diba yan? Mga to, meron din ako, marami na akong stock ito, ulam. Tapos yun, syempre mga alak, hindi man na-expire agad yung alak, nag-stock din ako yan. Ayan, nag-stock din ako mga alak. Tapos sa loob yun, marami akong stock sa loob. Kaya please lang, huwag na tayo mag-stock na hindi fast moving item talaga kasi lugi tayo. Yun lang, sana makatulong ako sa inyo. Sana yun din ang gagawin nyo na tulad ko rin na isang tindera. Thank you, thank you.